ng Pangulo kung sino ang mga bubuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. At kabilang sa sisiyasatin ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez at ang ibang idinawit ng mag-asawang Diskaya. Mula sa Cambodia, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Vicky, nakabalik na dyan sa Pilipinas kaya ng hapon si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 3 araw niyang state visit dito. Inuwi niya ang 5 kasunduan sa negosyo mula rito sa Cambodia. Pero bago siya umalis dito sa Phnom Penh ay inanunsyo ng Pangulo na papangalanan niya na sa susunod na 2 araw kung sino-sino yung mga bubuo ng Independent Commission. Tomorrow or the day after. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the Independent Commission and the members of the Independent Commission. Ito ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya umuwi sa Pilipinas matapos ang 3 araw niyang state visit dito sa Cambodia. Wala pa mang mga pangalan, may isa nang siniguro ang Pangulo. Bibigyan ng subpoena powers ang Independent Commission para makapagpatawag ito ng mga testigo at makakuha ng mga impormasyon. Pero may nagbumungkahi rin daw na bigyan ito ng kapangyarihang magpataw ng contempt sa mga testigong magsisinungaling, hindi sasagot o hindi sisipot sa subpoena. This is an investigative commission. So they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman. Kung saan. Sabi ng Pangulo, kasama sa iimbestigahan ng komisyon ang mga pangalang idinawit ng mag-asawang Diskaya sa korupsyon sa flood control projects. Isa sa mga lumutang na pangalan sa pagdinig, ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez na ayon sa mga Diskaya, ilang beses daw binabanggit ng isang kongresistang katransaksyon umano nila na malapit na kaibigan daw nito. We'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that. Haka-haka lang. Alam naman ninyo yan. Name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Sabi ng Pangulo, hindi niya masasabing tagumpay ang kanyang administrasyon kung hindi niya maaayos ang sistemang nagresulta sa korupsyon sa mga flood control. Mahirap naman siguro pagka malis ako dito sa posisyon at hindi ko naman wala akong nagawa para pagandahin ang sistema. Hindi ko sasabihin successful ang naging administrasyon ko. Nagkomento rin ang Pangulo sa pagpapalit ng liderato ng Senado na tila inasahan na raw niyang mangyayari. Alam naman ninyo na meron talagang galaw that has been going on for the last at least a month. That would bring us to this change of leadership. If Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Nasa hangin. Vicky, pinatatanggal na rin ng Pangulo yung pinatatanggal na ng Pangulo yung 200 bilyong pisong flood control budget para sa susunod na taon. Ilaan na lang daw yan sa edukasyon, sa kalusugan at sa iba pang ahensyang nangangailangan ng pondo. May natira pa naman din daw kasi. Ayan, magandang araw mga kaibigan. Ayan, nagpahayag ang Pangulo si BBM na bubuo siya ng independent body para imbestigahan yung flood control, yung kurakutan dyan. At baka bukas o mamaya papangalanan niya na daw kung sino yung mga miyembro ng independent body na ito. Nako Mr. President, baka yung kunin mo na naman is yung mga kaibigan, yung mga kumpare ng mga kasabwat o yung mga nabanggit, ng mga napangalanan ng mga Diskaya, mga
kumukubra daw, di umano, no? Kumukubra daw ng porsyento doon sa budget para sa mga flood control, sa mga projects. Diba? Pinangalanan yung pinsan mo, si Romualdez. Ako, kaya, Mr. President. Mukhang mas matapang pa sa'yo si pinsan. Diba? Halos lahat ng ginagawa, pinsan. Si Romualdez yung gumagawa eh. Kahit congressman lang siya. House Speaker. Ako, totoo lang. Alam mo, bilang presidente, alam mo kung sino yung mga sangkot dyan. Kasi sino ba yung gumagawa ng budget ng bansa? Di ba kayo rin? DBM. Pag nagawa na ng DBM, ibibigay sa Kamara de Representante. Pag-uusapan nila doon. At kapag na-approve ng Kamara de Representante, kanino ibibigay? Kanino mapupunta yon? Siyempre, sa presidente, sa'yo. Para permahan mo. Diba? So, ibig sabihin, doon pa lang, yung mga isinisingit doon, makikita mo na eh. Kasi ikaw yung last na hahawak para permahan yun. Pag napermahan mo na, yun na yung budget ng bansa sa loob ng isang taon. So, paano yun ngayon? Daming kurakutan. Diba? Minsan nililigaw natin yung nililigaw na yung usapan eh. Tingnan natin. Yung mga kontraktor, magkakalakas ba sila ng loob na dayain yung mga proyekto? Ayan. Kung hihigpitan sila ng DPWH, kung hihigpitan sila ng mga kongresista na may hawak sa distrito na yan. Diba? Malakas lang yung loob ng mga kontraktor kasi nga mayroong pumoprotekta sa kanila. O bakit naman sila pinoprotektahan? Katulad nga ng sinabi ni Diskaya, mayroon silang parking, parking fee at saka yung porsyento hanggang 30%. O jackpot. Ganyan kalala yung kurakutan dito sa bansang ito. Mr. President, kung hindi mo kaya, ibigay mo na lang sa iba. Kasi sa tingin ko, hindi mo kakayanin to eh. Kasi yung mga sangkot is yung mga kamag-anak mo. Diba? Kung hindi mo kaya, ibigay mo na lang sa iba. Pag-resign ka na kasi baka magkaroon pa dyan ng magtipon-tipon yung mga tao. Nakikita ko sa mga balita. Nag-uumpisa na yung mga tao na magtipon-tipon para ipahayag yung kanilang saloobin. Kawawa yung taong bayan, di ba? Yung pera ng taong bayan na dapat napupunta, na binabalik ng gobyerno sa mga proyekto na makakatulong para sa kanila. Wala, binubulsa lang ng ilan. Nagpapayaman sa sarili nila. Isinisecure yung future ng pamilya nila. Samantalang yung mga mamamayang Pilipino, yung karamihan, yung mga mahihirap, nananatiling mahirap. Tingnan natin ngayon, yan yung gusto ng ibang mga politiko, manatiling mahirap yung mga tao para mabilis nilang utuin, bigyan ng ayuda, 5,000, mananahimik yung tao. Diba? Halatang halata eh. Kitang-kita yung kalakaran dito. Grabe. Ayo guys, anong masasabi ninyo dito? Kaya pa ba ng presidente natin na pamunuan yung bansang ito o na supilin yung mga korap sa gobyerno na kung saan yung iba ay kanyang pinsan, kanyang kamag-anak o pinsan niya, di ba? Hindi ako yung may sabi niyan. Yung kontraktor si Diskaya sinabi, nakasabot si Romualdez. O yung kababayan kong Bicolano, hello sa'yo Mr. Saldico. Hain ka na, nagtago ka na dyan sa US? Uli, naligdi sa Pilipinas. At tubangan na ining mga paratang sa imo. Yan, bilyonaryo ka na. O diyan ka na lang. Teka na mag-uli para i-freeze na lang ng gobyerno yung mga properties mo dito. And guys, maraming salamat sa inyong panonood. At paki-like naman and share ng ating video. Maraming salamat.